Good day mga latest updates sa PVL ating ibibigay laro sa semifinals. Ngayon naman syempre ibibigay natin dito sa video ito ang magiging game schedule sa third game nila na magaganap sa April 16, 2026. Saan venue, saan mapapanood at anong oras. Ibibigay din natin ang game results. Syempre hindi lang game results, sino nga ba ang POG at syempre ibigay natin ang review ng game na naganap kahapon. Anong mga highlights at stats ng mga player at syempre hindi lang yan, ibibigay din natin ang latest team standing ngayon. Kung baga ay makikita natin kung sino nga ba ang possible na pumasok sa Battle for Gold or Battle for Bronze at iba pang latest update about sa PVL. Kaya tapusin nyo ang video, and before that guys, please nakikiusap ako, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell for more PVL UAAP volleyball updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support. Road to 10k subscribers tayo. Pa-like and share na rin. At syempre, avail ako ng ating product dyan. Creamline, Chocomocho t-shirt, sports shoes, sports bag, at iba pa. Okay, simulan na natin. Ngayon nga, ibigay po muna natin ang game results. Susundan ng review ng game. Narito. Sa unang laban nga ang Farm Fresh versus PLDT, nanalo nga ang Farm Fresh sa loob ng 4 sets sa mga scores na 25-23, 18-25, 25-19 at 25-23. Player of the game ay si Tricia Tubo na may 28 total points, 20 galing sa attacks at 2 blocks. Samantalang nanalo naman ang Signal kontra Creamline sa loob ng 4 sets sa mga scores na 25-13, 13-25, 25-16 at 25-16. Player of the game dito ay itong ng si Vanny Gandler na may 24 total points, 22 attacks, 2 blocks, 10 excellent digs at 10 excellent reception. Grabe talaga yung naging laban. Kaya naman syempre ating pag-uusapan muna ang unang naging game at bigyan natin ng review. Unexpected result dahil nga alam naman natin napakalakas ng PLDT, ngunit tinalo lang ng Farm Fresh sa loob ng 4 sets. Grabe, ating tignan ang kanilang stats. Sa Farm Fresh stats muna tayo. Grabe yung talagang tinrabaho nito ngang si Tricia Tubo na may 28 total points. Hindi nasayang ang kanyang pagod. Syempre si Molina na may 12 points at syempre itong si Tubino na may 10 points. Syempre grabe din si Galang may 7 points, si Paat na may 5 points. Syempre hindi sila mananalo kung walang tulong din ng kanilang napakagaling na setter at syempre libero. Kaya congratulations Farm Fresh. At ito naman ang stats sa PLDT. Grabe din talaga. Itong Davis na may 18 points, Malaluan na may 17 points at syempre hindi maiiwasan si D na may 20 points. Grabe din si Baron, 7 points. Ngunit nasayang lang dahil nga natalo sila ng Farm Fresh. Ganun pa man, napakalaki ng chance din nito nga Farm Fresh na pumasok ng Battle for Gold. At ang PLDT may 2 talo na. Delikado din sila para sa Battle for Bronze. Kaya naman aabangan natin ang mga susundin ng performance at last game nila na magaganap nga sa April 16 at maya maibibigay natin ang schedule nito. Gayun naman after ng laban nitong PLDT at Farm Fresh, ibigay din natin ang susunod na review. Ito ay ang Creamline versus Signal. Ang laban nga nila ay umabot ng 4 sets din at syempre ating ipapakita ang stats ng game. Grabe ang ginaling ng players nitong ng Signal Super Spikers. Especially ito nga ang mga nanguna sa pagbibigay ng scores. Gandler, 23 total points. Grabe siya ha. Syempre andyan din si Chamson na may 14 points. Syempre si Santos na may 14 points din. Dorian na may 10 points. At syempre andyan din nakapag-ambag si Acuna at ito nga si Kayuna. Kahit setter ay talagang grabe sa opensa. Masasabi ko ay talagang sobrang gumaling sila, hindi lang sa opensa kahit sa depenta. Samantalang dito sa Creamline naman stats nila, si Pons may 17 points, si Galanza may 10 points, syempre si Carlos na may 8, andyan din si De Leon na may 6. Grabe din ang performance ni Panaga na may 5 at syempre sayang lang yung mga set na hindi nakapag-score. Alam naman natin napakagaling ni Gia at Kyle Negrito. Ganoon pa man talagang sobrang ginalingan ng Signal. Overall masasabi ko sana pinasok man lamang si Valdez para naman makapagpahinga itong sinagalansa dahil nga kung ating titignan medyo malayo ang scores nitong ngang Signal dito sa Creamline sa ibang sets. Nakabawi sana sa second set ngunit dun sa mga sumunod na set ay talaga namang parang medyo malayo o tambak. Masasabi ko sobrang pahirap si Gandler sa kanila na
number 1 talagang threat sa Creamline si Gandler. Kahit sa back row ay nanggagawa. Grabe din itong ang si Santos at Chamson. Especially alam naman natin si Chamson ay bihirang ipasok, ngunit kitang-kita naman natin sa iskoran. At dive kung dive talaga ang libero nitong ang Signal na si Katindig. At grabe, masasabi ko, napagaling din kasi ng setter ng Signal na si Kayuna. Hindi lamang sa pagsiset magaling, kundi sa opensa at sa service. Kaya naman syempre talagang mananalo ang Signal kapag ganito ang setter mo. Overall, kung ating titignan, may chance pa rin ang Creamline makapasok dito nga sa Battle for Gold. Basta matalo nila ito ngang natitirang game ang Farm Fresh Foxes. Pero tiyak hindi ito magiging madali sa Creamline, lalong lalo pa. Kitang-kita naman natin ang mga players ng Farm Fresh na mga palaban at mga veterans. Especially lumakas sila nung nakuha nila ang mga veterans na player na na-recruit. Kaya naman syempre kitang-kitang do or die game ang magaganap na laban sa pagitan ng dalawang team. Ang Signal talagang pasok na sa Battle for Gold. Kaya congratulations. At syempre aabangan din natin ang performance nila na magaganap sa April 16. Kaya naman ngayon guys ay ibibigay natin ang latest team standing sa semifinals. Narito po. Naunguna pa rin ang Signal Super Spikers na may 2-0. Farm Fresh Foxes na may 1-1, Creamline Cool Smashers na may 1-1 at PLDT High Speed Hitters na may 0-2. Napakalaki ng chance ng Farm Fresh at Creamline na makapasok pa ng semis at ang Signal ay sure ball papasok na ito ng Battle for Gold. Samantalang alanganin na ang PLDT, kaya posibleng mapunta siya sa Battle for Bronze. Ganun pa man, good luck na lamang sa last game na sa April 16, 2026 magaganap. At syempre ngayon ay ibibigay na natin ang schedule nito sa semifinal o last game sa semis. Narito, una magharap nga ay ang Creamline Cool Smashers versus Farm Fresh Foxes 4pm at ang venue nito ay sa PhilOil Center. Syempre susundan ito ng second game 6:30pm. Bakbakan naman ng PLDT High Speed Hitters versus Signal Super Spikers. Venue pa rin sa PhilOil Center. Kaya tiyak maraming manonood dito. Sa last game lalong-lalo pa ay may do or die game na magaganap sa pagitan ng Farm Fresh at Creamline. At sa magtatanong saan ba mapapanood? Syempre mapapanood po niyo ito sa Pilipinas Live Apps o Signal Apps. Basta mag-register kayo. I-download nyo lamang po mga application na ito at mag-register. Oo, may bayad. Ngunit syempre sulit naman dahil mapapanood yung live na live. At minsan may pa-free sila. I-check nyo na lamang sa mismong game. Samantalang meron din pong free sa pbl.ph live sa Google. Search nyo lamang basta may internet din ang inyong mga cellphone. At meron din po kung kayo ay may cable sa inyong bahay sa channel 1 Sports at 1 Sports Plus. Pero minsan nagla-live sila, minsan hindi. Check na rin po. Kitang-kitang magandang labanan to. Lalong-lalo pa marami talaga manonood sa last game dahil may mga do or die game dito nga sa semifinals. Kaya guys, excited na ba kayong makilala kung sino nga ba maghaharap sa Battle for Bronze at Battle for Gold? Sa tingin nyo, ano-anong team ito? Siyempre, pa-comment naman dyan and pa-subscribe for more valuable updates. Maraming salamat!